Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Tuloy pa rin tayo sa pagsubaybay dito sa ongoing 6th ASEAN Plus Individual Chess Championship na ginaganap po ngayon sa probinsya ng Misamis Occidental. At kahapon na-upload natin ang laro ng ating mga kababayang sila FIDE Master Alikay Nuri at WFM Jamaica Mendoza. Yun pa rin ang ating susubaybayan ngayon dito naman sa katatapos lang kahapon na Day 2. Unahin natin sa Open, laro pa rin ni Nuri at ang kaharap niya dito malakas na, taga-India, Rahul VS. At mamaya po kay Jamaica, ang kalaro naman niya ay pambatong pinadala naman ng Russia. Okay, yan po ang ating mga iisa-isahin. Pero bago yan mga kamatsas, batiin muna natin ng belated happy birthday ang ating First Asia's Grandmaster, Hall of Famer. At ginawan po ng write-up dito sa Internet Chess Club, sulat ni David Liada. Ayan, Eugene Torre, The Awakening of Asian Chess. Ayun, basahin nyo lang mga kamatsas. Nandito lang po yan sa news section ng Internet Chess Club site. Ang link po niyan ay popost ko lang po, no, nakapin sa comment section below. Nag D4 si IM Rahul, Knight F6 si Nuri, C4, G6, Knight C3, Bishop G7, E4 at ayun, nauwi na nga. Sa King's Indian, nag F3, Semish variation mga kamatsas. Castling, Bishop E3. Ang idea po kasi ng F3 hanggat maaari ay yung G4, H4, maka pawn storm yan sa king side. Yan ang paparating eh. Knight BD7, Queen D2, naku mukhang i-exchange kagad yung bishop doon para mapalit kagad sa strong bishop. Nag A5 lang si Nuri. Relax lang. Hindi siya nangangamba na ma-exchange ang bishop. Yung iba po kasi ang ginagawa, nagro-rook E8. Itong Torre nilalagay dyan para pag nag-bishop H6, iilag lang ang bishop at walang tatamaan na Torre sa F8. Pero dito, nag A5 lang siya. Space sa queen side. At nag-bishop D3, develop E5 na Knight GE2. At kinapture na po ang pawn D4, Knight takes D4. Kaya kinapture ito, ang basa ko dito para yung bishop ay magkaroon ng mainam na diagonal, maluwag kumbaga hindi ipit. O para mag-rook E8 mamaya, Knight C5, etc. Maluwag ang galawan. Interesting yung E takes D4. At nag C6. Okay? Naku, pagkaganyan, magbabadya yan ng babasag sa D5. Nagpa-weak ng D6 pero ibabasag po yan. Yung king nasa gitna pa kaya masarap ibasag sa gitna. At dito nag-rook D1. Talagang malakas makaamoy. Kumbaga nakatimbre. Kung bumasag man sa gitna, talagang nakaready na rin ang Torre sa baba. At nag-Knight C5, Bishop E2. Ayan. No? Kasi pag nakain po yan, malakas magkakaroon ng bishop pair ang black. Kaya kailangan ipreserba muna ang bishop ng puti. Queen E7. Okay, para yung Torre sa D8, mailagay na rin. Castling, sa isang banda kasi pwede rin kasi mag-break ng D5 yung Queen E7, D5 no. Castling na nag-Knight E8. Ayan, kumbaga para mabuksan din naman po ang diagonal, magkaroon na ng power and yung D6 weak kasi yan Mahina inagapan kagad ni Nuri ng depensa baka mamaya bumagsak. Rook E1, grabe. Ito po yung islug-islugan no. Kunatan. A4, ayan, extra space sa queen side. Dito talo inip. Bishop F1, porma muna, Queen C7 kasi po nandito na yung Torre, ilag muna baka mamaya magkabukasan tamaan ang Queen sa E7 sa Rook E1. Knight DE2, ayan para markahan lang ang weak D6 at yung Knight DE2 na yan ang nagpa-novelty sa bakbakang ito mga kamatsas. Kasi ang old line may tumira noong 2021 King H1 ang tinira. Gumanon, King H1. Ang resulta, panalo black. Yan, tumira pala ang naglaro pala ng black ay 2609, Marcus Grandmaster, ano? Tapos 2535 ang naglaro ng puti. Parehong malakas, no? Pero panalo black. Pero itong Knight DE2, mukhang pinaghandaan, mukhang binago na yung teorya, no? Novelty. So, threat sa pawn at nag-Knight F4 muna para may depensa at meron na ring pressure sa bishop. Nag-Queen A5. Para sa akin po, yung Queen na yan, nalalakasan ako dyan kasi tutulak ng pawn A3, may pressure sa Knight C3. Yan, naka-threat na imagine niyo makatulak ng A3. Malakas po yan. Yan, dahil na-touch ko at na-touch ko rin yung Knight, kumain. Pero ito po, no, mag-A3 ang black dyan. Ang ginawa naman ay
Knight B1 si IM. Okay, para exchange, umayaw si FM Nuri. Ayaw niya ng exchange. Pero kung computer po ang tatanungin natin, sang-ayon ba siya sa queen takes dito? Sang-ayon. O pwedeng kainin, equal. Pero ang pinakatira talaga, number 1 sa computer ay bishop e5. Yung para extra support lang sa pawn d6. Medyo mahirap makita yung bishop e5 mga kamatsas. Para kasing prone sa atake yung bishop eh. Pero bumalik si Nuri, ayaw niya. Yun nga lang, yung pagkaayaw niya, naging slightly better ang evaluation bar ng puti. Pabor sa puti. Queen f2, ayun na, tinarget na yung knight sa c5. Queen e7. Kapansin-pansin yung tempi na nagamit ni FM Nuri, no? Gumanon, Queen C7 pumunta doon. Tapos bumalik uli, tapos bumalik doon. Ang cute ng galawan ng Queen, ano? Galing na yung Queen kanina sa E7 eh. At nag-rook dito, mukhang pagpapatungin yata para ma-pressure yung D6. Knight C7 na. Pinagpatong na nga. Siyempre, kailangan ding depensahan. Bishop D4, pamalit sa bishop. Umiwas, nag-G3 lang depensa at nag-F5. Ayun, binasag na ni Nuri. Si Nuri po kasi ang nakita kong style niya, aggressive din siya eh. Hindi siya yung tipong parang more on positional, aggressive player siya. Kaya yung F5, kumbaga nasa flow talaga ng laro niya yung ganyang tema na basagan. At nag-E5. Okay, yun lang. Kasi pag E5 po, hindi makakapture basta kasi may pressure sa knight C5. Hindi pwede, babagsak. Obligadong umiwas ang knight at nag-knight c3. Kinapture na, capture at nag-bishop f7 para may threat sa bishop. Nag-exchange na po. Exchange and knight takes a4. Yun. Dito ay na 1 pawn down si Nuri. Oo nga, no? Grabe, no? Napitas pala yun. Bishop f8. At nag-queen d4. Ayan. Malakas na ang loob ng puti na maghamon-hamon kasi lamang ng isang pawn. Queen e8 iwas at nag-knight d3. Para ma-secure talaga yung c5 na hindi makatusok ng maku-queenless yan. Imagine niyo. May tusok yan eh. Kaya dinoble dito ni IM Rahul na proteksyonan ang c5. Nag-b5 na at pumasok knight b6. c5. Knight D7, grabe. Yan ang matinding tira. May ganyan pala. May check sa F6, may ganun, no? Imagine niyo mga kamatya. So check, tapos kakainin, check pa. Kahit saan pumunta yung king. So Bishop E7, cover muna sa F6. Kinapture na. Ha? Grabe. Okay. Kompleto nga pala, may dalawang yokabab. Dalawa eh. Dalawa yan eh. Gumanon. At nag-B4 dinipensahan. Yun nga lang po ay talagang namumuti na ang board dahil sa dami ng pyesa. Kain sa dami ng pawns, no? Kain ulit. Tingnan nyo. 3 pawns up. Yun nga lang, double pawn pa rin. Gumanon, okay, capture dito, bawi. Ayun. Kumbaga, nagpakasigurista na dito si IM Rahul na maipalit-palit man lang at delikado pag hindi napalit yan. Kain-kain, King F8 at nag-Bishop D4. May mga check-check ba? Check, check, check. Check dito, King G2, F4. Ayan, para mas lalong bumukas, mas lalong ma-expose. Pag kinain po kasi may check doon sa G4. Ayan. Kasi kung check dito, wala gaganon lang, Bishop F2 lang mga kamatsas. So walang mahihita, walang magigay, no? Kumbaga check lamok lang. At nag-Queen D5, check na, King H3. Ayun, grabe. Safe na safe yung King doon. Queen E2, para may check sa F1, Bishop C5. Pag chumek ba dito? Ay, may Queen G2. Talagang grabe, no? Ginamitan ng principle na daanin sa yaman pagka lamang nasa pyesa at material. Dinadaan sa palit-palit eh. Queen F1, Queen G2. Yun lang, obligadong umiwas. Hindi pwede makipagpalit-palit. Totally hopeless pag nakipag-exchange ng todo. Ayun. So, check, gumanon, check, gumanon, check, gumanon, check ulit, ganon, kain. Grabe. Safe na safe. Walang ka-check-check. Kinain yung pawn, chumek dito, King G2. So, ang tanging habol na lang po dito ni FM Nuri ay maka-perpetual check, makahabol-habol ng panggugulo. Yun nga lang, napakaingat dito
ng IM ng India. Ingat eh, oh. Yan, oh, kalikot, hanap-hanap kalikot, check, ilag, check ulit, gumanon, check ulit. Aray ko, mga kamatsas, grabe. Nakuhanan pa doon. Queen E4 at nag-Queen F7, check, 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 harang, check ulit, harang, check, check uli doon, and G4, check uli doon, king. Ayun, so hindi po pwedeng chumek sa E5 dahil haharangan lang yan, huli na queen. So, ang natitirang pag-asa dito ni FM Nuri ay manatiling may reyna para makapanggulo-gulo siya ng mga check. King E5, ayun, naubos lahat ng pawns, grabe. Kain, gumanon, King D5. Dito po mga kamatsas, parang ano na to eh, since digit board ang gamit nila. Gumanto eh, no? Pero ang sunod niya, nilagay na yung king dito. Ibig sabihin po, pag nilagay ang king E4, king D5, pinagdikit sa gitna, magre-register yon sa digit na 1-0. Siguro dito nag-resign na si FM Nuri. Bakit po nag-resign? Kasi po, pag kinapture yan, nag-queen takes B4, pagpalagay na ituloy, magku-queen F5 check lang. Wala na, huli na rin pala. Pagka nag-king D6, may check doon. Siyempre, kuha ng buong buo. Kapag gumanito, may check dyan, kuha, exchange, wala nang kabuhay-buhay. Kasi pag nawala ang reyna, magaang na ang buhay ng puti dito dahil winning na winning sa king and pawn ending. Ayan. Grabe, ang bigat, no? Naisahan tayo, mga kamatsas, pero okay lang, babawi pa tayo, no? Marami pa tayong mga rounds na paparating. At bago tayo magsimula, mga kamatsas, sa next game natin, maipromote ko lang, no? This coming Friday na, ang Kamatsas second edition online tournament natin. And then this coming Saturday naman, ang ating face-to-face 17th edition Kamatsas Federated Rapid Tournament na gaganapin po sa Nomo Lifestyle Mall or Vista Mall sa Bacoor, Cavite. Ayan, kompleto na po ang names of registrations ng mga players. And then magkita-kita po tayo doon. Hindi man kayo makapaglaro pero magkita-kita tayo. Panoorin nyo po kung gaano katindi ang mga maglalaro doon at kung gaano kaganda ang ating venue. At may mga celebrities tayong pupuntang magbibigay po ng inspirational message sa atin doon, mga kamatsas. Okay, maraming salamat sa ating sponsor, National Master David Almirol Jr. sa pagpapatuloy niya ng ganitong free registration. May food pa ang players. Napakaganda po. Federated pa, mga kamatsas. Okay, so dito tayo ngayon sa laro naman ni WFM Jamaica Mendoza. At dito naman po, mga kamatsas, white dito si Jamaica. Ang kaharap niya ay Russian Yevgeniya Ovod. IM ng lalaki ang title niya. Mas mataas pa po yan sa WGM eh. Nalampasan na niya yung WGM, IM na. Sunod dyan, GM na ng lalaking title. Kaya hindi po biro, mabigat. Yun nga lang, mga kamatsas, kaunti lang po ang ating nakalap dito. Ang nasa PGN na na-upload ay kaunti lang po, no. Ito, no, pinasok yung tinatawag na scotch opening, kain, bishop C5, threatening matchas muna, queen F3, at dito po nag-queen F5. Queen F4. Kumbaga may error po sa PGN lamang. Ayan, no? Kasi marami pong nag-aabang kay Jamaica. Siguro po nagkaroon lang ng technical sa DGT board na ginagamit. Sa amin kasi sa Kamatsas, kuminsan ganun pag nag-loss yung wire, nawawala sa DGT board Or kung queen to queen naman kagad, kinain to. Ganyan po nangyari. GF3, tapos nag-bitig C6 or D ang pinang-capture. Alin man dyan, pa-endgame kagad. Yun nga lang ang result dito, mga kamatsas, nanalo si Ovod. Panalo yung taga-Russia. Okay, so ganun pa man, mga kamatsas, silipin na po natin ang naging resulta dito. Silipin na natin yung mga results. Ayan, sa women's muna tayo. Sayang kasi nakalagay dito, ayan round number 2, ang naging score, Jamaica, talo po siya kay IM Ovod ng Russia. Okay, so okay lang yan. Meron pa namang may chance pa naman tayo makabawi, mga kamatsas. So okay lang yan. Lagyan ko lang ng flag para medyo mas maganda-gandang tignan. Shania Mendoza tabla po sa board 1. Yan ang maganda yung coach ni Jamaica. Tabla. Tapos ito yung naging result ng round number 3 nila kahapon. Mamaya po tingnan natin sa men's division ha. Dito muna tayo sa women's. Ayan. Ito naman ang naging result ng round number 3 kahapon. Si kanino ang highest scorer na lumaban sa board 3 natin?
natalo tayo kay WGM Wang Tibau Tram ng Vietnam. Ayan, at sino pa bang... Ayun, si WGM Fry na tabla naman po kay WFM ng Singapore. Okay, at si Shania Mendoza, ayun, natalo tayo kay Latifa Laisa ng Indonesia. Okay, player ko ito, si WI Emery San Diego. Tabla naman kay sa Vietnam, si Tuy Duong. Ayan, WIM mga kamatsas. At ano nangyari kay Jamaica dito? Si Jamaica po, ayun, nanalo naman siya kay Rueda sa board number 11. Okay? So, ito po yung ongoing ngayon, round number 4. Sa malamang may mga tapos na, wala pang score. So, ito yung round number 4. Highest pointers natin. Si Jamaica. Ayun, board number 4, kalaro niya. Si WGM Fry na. Grabe. Malakas ang kalaro. First WGM natin. At si WIM Fronda Jan Jodelin, ang kaharap po ay si WGM Nguyen T. Tan An ng Vietnam. So, nangunguna pa rin yung Russian sa taas. Si Ovod, walang talo, yung tumalo kay Jamaica. Perfect. Kalaban na niya ay si Huang Tibau Tram, WGM ng Vietnam. Okay po. So, yan ang mga aabangan natin na magiging resulta. Dito naman tayo sa ASEAN Open Division. Okay, ano ba nangyari kahapon? Silipin natin sa results ng round number 2. Konsyo, tabla po kay IM ng Mongolia. Nuri Alikain, ayun, yung na-analyze natin. Natalo kay Indian IM Rahul. Kim Steven Yap, tabla po kay IM Bersamina. At sino pa ba? Ayun, Tabernilia, Tyron James. Hindi ko kilala yan, walang title. Pero tumatabla po sa title player kay IM Dang Huan San ng Vietnam. Tumabla. Talagang talented ng Pinoy, ano? At, ayan po. Okay, so ito naman ang aabangan natin. Hindi, yung result muna ng round number 3 kahapon. Kasi 2 games kahapon eh. Ang nangyari sa top board, tabla si IM Rahul kay GM Tran Tuan Min. Ayan, si Tran Tuan Min, kung matatandaan nyo po, yan ang isa sa mga dumayong Grandmaster na imbitahan natin yan nung sa ating Kamatyas Round Robin Invitational. Ayan po. Saka sa... Ayun nga. Isang beses lang pala natin na-imbitahan yan. Okay. At naglaban na rin po IM Bersamina, IM Konsyo tabla. Ayun. At tabla rin si IM Garcia sa IM ng India kay Soham. Kim Steven Yap ng Cebu tabla kay IM Huang San. Okay. At si IM Arca. Ayan. Si IM Arca nanalo naman kay Tabernilia. Tyron. Yan. Okay, so yan po, etc. mga kamatyas, yan po ang results. At ito naman ang ongoing ngayong araw na to mga kamatyas. Board 1 pa rin si Tran Tuan Min. Ang kaharap niya ay IM ng Mongolia. At si IM Arca. 2.5, katapat naman si IM Rahul. Aba, dalawa na po ang nadadali ni IM Rahul, ano? Isa pa lang, si FM Nuri. Ayan. At sana maibawi ni IM Arca mga kamatyas. At Grandmaster John Paul Gomez. Ayan, kalaban si IM Bersamina sa board 3. IM Garcia and IM Konsyo. Halos mga pambatong Pinoy na natin ang mga nagbabanggaan sa taas. Ano? Ganun talaga pero sado magharap eh. Okay, so yan po ang mga aabangan natin mga kamatyas. At muli po ay nagpapasalamat tayo sa sponsorship ng Misamis Occidental Government. Ayan, at sa pangunguna po ng ating minamahal na Governor Henry S. Waminal mga kamatyas. Okay, so grabe no? Nakakatuwa po kasi big tournament ito na kung saan ang champion ay magiging Grandmaster. Outright yon mga kamatyas. At bago tayo magtapos ay pakinggan po uli natin ang nabuong hymn dito ng ASEAN, no? Siguro ang composer nito ay taga Misamis din. Life is like a game of chess. It changes with every move. From calculations, more or less,
There's lots of ways to improve. Chess is the high art, the science, the push of logic. Chess is a method, a gateway to making magic. You gotta know when to retreat, know when to go for it. You gotta know what to exchange, know what to sacrifice. You gotta play it, take a chance, make your moves, let your fingers dance. Cause life is a game, and chess is the game of life. Cause life is a game, and chess is the game of life. Life is like a game of chess. It changes with every move. From calculations, more or less, there's lots of ways to improve. Chess is the high art, the science, the push of logic. Chess is a method, a gateway to making magic. You gotta know when to retreat, know when to go for it. You gotta know what to exchange, know what to sacrifice. You gotta play it, take a chance, make your moves, let your fingers dance. Cause life is a game, and chess is the game of life. Cause life is a game, and chess is the game of life. You gotta play it, take a chance, make your moves, let your fingers dance. Cause life is a game, and chess is the game of life. Cause life is a game, and chess is the game of life. 6th ASEAN Plus Individual Chess Championships 2025 Open and Women. November 2 to November 10, 2025, Ascenso Misamis Occidental Resort and Aquamarine Park, Sinakaban, Misamis Occidental. Hosted by the Provincial Government of Misamis Occidental in collaboration with the National Chess Federation of the Philippines, ASEAN Chess Confederation, and World Chess Federation in celebration of Misamis Occidental's 96th founding anniversary. Ayun mga kamatsas, ang ganda no? Chess is the game of life. Ang galing. Ayan, at shout out ulit kay Boss Engineer Ray Orbistondo at sa National Chess Federation of the Philippines, no, dahil sa pagko-coordinate na maganap po sa atin sa Pilipinas ang napaka-prestigious tournament na ito. And of course, once again, thank you so much po Governor Henry S. Waminal sa pag-sponsor sa ganitong klaseng tournament. Napakaganda, napakarami pong pakinabang nito sa ating chess community at sa buong bansa. Maraming salamat po at waiting tayo sa report ng Day 3 ngayong araw. Abangan po natin mga kamatsas, report ko po yan kung di mamaya o kaya bukas. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.